Ay, good morning po. Yan, good morning. Si Kuya Noli. Gandang umaga po. Samantalin natin yung ano. Meron siyang pupuntahan. So, iniintay pa si Tugsok. Yung motor niya. Ayan, so ambush interview. Ambush interview. So, ayan. Ano kaya ang una? Number 1. Ang una po ay number 1. Ayan. So, alam naman na siguro talaga ng lahat. Ano kayang magandang tanong? O kaya ganito na lang. Ay, ikaw na bala, Kuya Noli? Matagal na siyang nagbablog eh. May pressure. No, sige ganito na lang. Sino si Kuya Noli? Ayan. Ay, naku. Ayan. Malalim si Kuya Noli. Kung ano yung nakikita niya sa camera, yun talaga yun. Kung tatawa, o nakasimangot, Yan. iiyak, yun talaga si Kuya Noli. Yan pa naman sinasabi ko maski na noon. Tapos, minsan makulit sa camera, pero pag minsan wala sa camera, tahimik. Ayun, may mga iniisip, ganun. Tapos pag talagang parang loaded, pupunta sa isang lugar, sa tahimik na lugar, parang unwind, yun. So ganun. Tapos pagka parang okay na, ay ano na, balik na. Kasi mahirap kasi kung alba, meron kang hindi nagustuhan, halimbawa. Hindi ka naman pwedeng magsalita kasi masakit. Mamaya makabanggit ka ng pangit na salita. Ayan na. Matagal na yun ma-erase. Oo. So minsan talaga yan na lang para makasingaw na lang. So makakalimutan na lang. Ganon. Kasi yun nga, hindi naman tayo perfectong lahat, no. Kahit pilitin natin maging perfecto, hindi naman talaga ano. Kaya sa araw-araw na routine ng buhay. Ayan. So si Kuya Noli ay native from, nag-original talaga sa Bicol. No. Yung tatay ko talaga Samar, Calbiga, Samar. Doon ako pinanganak, tapos lumaki ako ng... Saan ano ka pinanganak? Samar ako pinanganak. Lumaki ako doon ng 5 years old. Tapos mga 6, naglipat-lipat kami ng ibang lugar, Ragay at iba pang lugar, Baguio, at basta iba-ibang lugar din sa Pilipinas. Tapos nung nag-aral na ako, nag-stay na kami sa San Roque. Diyan ka talaga nag-grade 1? Kasi si Papa, ang trabaho niya, yung FF Cruz Company. Gumagawa talaga ng kalsada sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Bit kayo? Kaya dala-dala kami niya kung saan lugar siya madestino. Parang anak pala ng sundalo. Kung saan naka-barracks. Ayan. Tapos nag-high school? Ang high school, dyan na sa Malawag, syempre. College. Hindi naman ako nakapag-college kasi nga, that time is hirap ang buhay. Ayun. Yun, nagkaroon ng kaunting problema, family problem. Parang nawalan na ako ng ano, kasi ang hirap ng ano nun, yung isipin mo na yung budget. Tapos medyo may problema ng kaunti. May stand naman pala ito. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-college. Nagpagsapan lang sa Maynila. Ayun, school bus. Tapos construction, matagal na construction. Kasi nga 17 pa lang ako noon. Matagal sa construction. Kasama ko si uncle ko, yung papa ni Arnel. Andres, yun ang kasama namin. Iba't ibang construction sa Manila. Tapos si Utol kasama ko rin yun. Libor-libor? Libor-libor. Natuto ka rin wala, libor lang talaga. Natuto yan, talagang pala lang. Kumbaga, inaano mo lang talaga, at least hindi matingga. May trabaho. And so, tapos, yun, pinasok na yung vlog. Tapos, maraming hanggang sa pagtrabaho ng pabrika. Na tinulungan ako nung isang kasamahan namin sa church. Sa Born Again, no. Baptize ako rin sa Born Again, nabaptize ako. Kaya mo? Nabaptize ako 2000 yata yun. Katulad din kay Chinchin? Nabaptize ako niyan. Pero hindi naman ako nakakapag-attend na matagal na. Pero hindi naman ako against sa lahat ng reliyon. Hindi ako against, wala ako dyan. Kasi kung kahit naman ano ang reliyon mo, depende na yun sa pagsamba mo, sa pagdarasal mo, sa tao na yun. Okay, at nung nasa vlogging ka na, hindi na yung madali. Sa pag-vlog, talaga. Hindi na yung madali. Maski naman hanggang ngayon na talagang hindi madali. Especially
meron tayong team, no, meron tayong mga hinahandle na bawat tao. Hindi talaga siya madali kasi hindi lang kagaya pagkasulo ka, sulo mo lang intindihin mo. Pero pagka ating team, siyempre bawat isa kailangan mo talagang intindihin. Lawakan mo talaga ang pangunawa mo hanggat maaari. Okay, so yun nga, alam naman ng lahat na pagdating sa challenge ay nung kay Idol Jeff o Japper Sniper. So ito nga, nasa challenge kami ngayon. Ano yung ginagawa mo nun? Ba't lagi kang top 1? Yung ginagawa ko noon, consistent lang, upload. Tapos yung mga nagpapalipad kasi, hindi naman natin yan mautusan. Talagang kusa yan nila. Kusa niyang tulong sa'yo. Buti kung kapatid natin sila o kamag-anak na may kaya, minsan kahit kamag-anak mo, di mo mautusan na paliparan mo ko ganun. So talagang kusa talaga yan. Ang talagang magpapalipad naman talaga yung hindi mo masyadong kunik sa buhay mo. Hindi mo kakilala. Madalas. Ayan, so ayun. Ano ba? ambus eh. So hindi po ito madiin ng interview kasi alam mo naman na social media, so matagal nang salaysay yung mga buhay. So ganito lang, kulitan na lang. Kulitan. So nung panahon nasa Manila ka, bukod sa construction, naging 5'9" ka rin, no? Guard security sa naging 5'9". Sa GMA7 at sa iba pang company. Ayun. Ilang taon nun? 3 years yata ako sa 3 years. Kumbaga naka-isang ka lang ng lisensya. 3 years yata ako. Kasi yung lisensya nun 3 years. At shout out dun sa mga kasamahan ko hanggang ngayon, mga naandun pa rin. Sa mga 5'9", 3535, 20. GMA? Ayos. Proud din makapag-duty dyan. So sino-sino mga artista? Ay, marami. Marami. Mga sikat na artista noon, maski hanggang ngayon. Ayun. Tapos, saan ka nakaposting? Entrance? Iba-iba. Iba-iba. Minsan sa event, sa labas. Rotation. Event sa labas, SM, taping. Minsan pag may typhoon, masama ka dun sa news. Tapos minsan sa building, rotation. Iba-iba. Ang ganda. Okay, so ito nga siguro mag-4 na taon na tayo, no? 2023, 4, 5, magtatatlo ang Team Pahuay. So yan, patuloy pa rin. So pag-pray nyo kami na na mahaba pa yung mga pagsasamahan. Basta may project. Pag wala project, di naman tayo. Wala tayong vlog nun. Basta may project talaga. Ipagdasal nyo na may matuklasan para may mahaba pa yung meron pa tayong mga naka-line up. Pero yung lahat na naka-line up yun, kulang talaga ang budget. Buti kung 300,000 agad yung budget. Hindi naman kasi utal-utal talaga. 50, 20, 15 hanggang sa pag ongoing na yun ay nag-unti-unti na hanggang sa mabuo. Ayun, ganun na nangyayari. Kaya salamat sa lahat ng sponsor, viewers. Saka yung mga nagbibigay ng food allowance namin. Ayan, salamat talaga. At kumbaga hindi na nanggagaling sa bulsa namin. Talagang napaka-bless talaga. Kasi kung magtrabaho ka, kahit naman saan magtrabaho ka, gagastos ka ng pamasahe mo, gagastos ka ng pangkain mo. Yun pa lang sariling pera mo, magkano na agad yung dudukutin mo? Kulang yung 300 sa maghapon sa pamasahe, pagkain. Kulang yun, no? Although, dito sa amin, kahit gaya ngayon, mababa ang views, sabi natin mababa, kahit paano, nabubuo naman yung sweldo na wala nang bawas. No? Dahil ngayon, libre nga yung food. Dahil nga sa bigay ng mga sponsor. Hindi naman kami namamasahe. Pang-guro gasolina na lang. So, malaking bagay talaga yun, no? Kahit, mahirap yung kung maliit na nga yung views, maliit yung kita, tapos sa'yo pa yung gastos na daily food allowance, lalong wala talagang matira. Okay, so anong masasabi mo doon ngayon ulit sa mga nasa challenge ako? Gumagawa ko ng mga strategy na mga clickbait or prank. So kasi anong masasabi mo na para mismo sa'yo galing?
Ayun naman, kasi yung mga ganyang strategy, normal yan na mag-isip ka talaga ng medyo kakaibang vlog na wala sa construction. Kasi malay mo, doon pala mas ma-improve ka, di ba? Mas makilala, kagaya kay Kapakpak. So hindi naman talaga natin masabi na forever tayo dito sa pabahay project na or forever kami dito na magkakasama. Kasi isa sa amin ay makakatuklas yan ng sarili nilang galing, na kung saan ay bumulusok ka, halimbawa doon sa tuklasan mong content. So siyempre doon ka na talaga mag-i-stay. Kasi bumulusok ka na doon or saan man, o di ba? So bawat isa sa amin, halimbawa si Sunny, si Carrot, si Gatcho, si Vince, na may natuklasan na lumabas na talaga yung kanilang galing sa pagbablog. So siyempre, lalo na kung laging mataas naman ang views, so doon talaga yun mag-i-stay. Kasi kung saan yung maganda yung views, doon talaga mapapako. Si Kuya Noli, na subaybayan ko to noon, assorted naman yung kanyang yung kanyang content. Basta tuloy-tuloy, consistent. Mix, raw vlog. Natagpupunta-punta kung saan-saan. So yun nga, nagsimula ako sa pa-react. Reaction vlog, react mo to. Bicolana. Nung andun sa Burias. And tapos nung yan nga, nagsimula na kami kay Rikawan. Doon. Tapos hanggang na ngayon 2025. Andyan pa rin kayo. Yung iba bumitiw, yung iba nanatili, yung iba bumitiw, bumalik. So ganun lang yun, yung rotation. Mga tagahanga. So yun nga sa mga artista, di ba? Buti sila. Lamang na kasi yun pag yung mga artista nagbablog. Given na talaga yun. Kagaya nila Gioong, Kung TV, tapos si Ibana. Sila given na yun. Kumbaga kahit kaunti lang yung upload nila, automatic million views na talaga. Kasi nga sikat na talaga sila. So as of now ay okay naman si Kuya Noli. Sa ngayon, siyempre kailangan talagang magtrabaho kahit na malayo sa pamilya, kasi meron kami or tayo mga pinapangarap na ma-establish sa buhay. Yung may pundar kagaya nung apartment, no? So ayun ang ating mga dinadagdagan pa ng pundo, kasi siyempre nababawasan din yon ng pang daily needs, no? Daily needs sa family, sa mga magulang ko, kapatid ko, no? At iba pang expenses, no? Kaya kumbaga nababawasan talaga, at so kailangan na nadagdagan kahit nababawasan, para at least ngayon ay naka-on process yung soon to be na apartment ni Kuya Noli, dahil na-apply ko na yung tubig sa kayong kuryente, no? Anytime pagka may tubig na doon kuryente, ay talagang papaumpisa ako kahit isang kwarto muna o dalawa. Kasi at least hindi naman kasi panghabang buhay yung vlog. Pag humina ang vlog, so kailangan mayroon kang extra income na pamalit. Ay humihina ang katawan natin. Noon bata pa tayo, malakas. Nung medyo nagkakaedad na tayo, unti-unti mo nararamdaman. Sa akin, minsan 9, 10 nakakatulog na ako. Minsan dati alas 3 madaling araw nag-i-edit pa ako niyan. Pero ngayon humihina na talaga ang resistensya. Ayan, so dumadagdag yung taon, nagbabago yung natin, kondisyon ng katawan. So punta tayo doon sa yung anak mo? Tatlo. Yung pinakapanganay, Babae, 2 lalaki. College na yun. Ayun, 3. Bali, anak ni Mrs. Isang babae na college. Kanyang course is psychologist. Saan yun? Sa Manila. Pwede siyang mag-doktor, pwedeng mag-nurse. Basta mga regarding sa health. Yung bunso ay grade 8, no? Yung pangalawa ay pahinga siya ngayon kasi meron siyang tatrabaho yung pangalawa. Ang gusto niya talaga, basta meron siyang mga regarding sa computer na malalalim na hindi ko naman maunawaan. Kahit anong explain niya, hindi ko maunawaan. Sabi niya, papahinga muna ako kasi yung gusto niyang course, hindi raw kailangan ng degree. Gumagawa siya ng sarili niyang program. Ay, matindi. Oo, naggagawa siya ng sariling programming niya. Connection sa IT. At FYI lang, yung pangalawa kong anak,
una pa sa akin naging YouTuber yun. At una pa sa akin sumahod yun. Nakasahod yun? Oo. Ang sahod niya is 10,000 na cheque dumating sa bahay. Hindi yun alam ng lahat. Ngayon lang yun. Matagal na yun, mga 3 years later. Bali, kaya pala yun laging nasa cellphone, gumagawa siya ng mga yung Roblox, yung mga laro ng mga bata. Sa kanya sariling gawa niya, pinapagalaw yung mga robot-robot na siya ng sariling niyang layout. Pinapagalaw niya yung mga robot-robot, tapos hanggang sa yun, marami nanonood sa kanya. Ang problema na-hack yung channel niya. Sabi ko nga nung mga last 1 year na ayusin natin. Ayaw niya na, nawala na ng gana. Hindi na nagpapatuloy. At nauna pa siya sa akin naging nakasahod. Ang subscriber ko nun 300 pa lang. Tapos minsan siyempre di pa ako nang focus sa vlog, iba pa yung racket ko nun. Sabi ko baka mo naisipan mag-vlog. Sabi niya para kumita at makatulungan niya sa inyo ni Mama. Ayun. So yun, ngayon naman iba naman yung pinagkakaabalahan niya. Nag-assemble ng sariling CPU. Tapos nag-assemble na ay bumili ng organ. Meron siyang kasi nakakapag-compose nga siya ng programmer, tapos nakakapag-compose siya ng mga yung mga sound, na iba't ibang sound na pwedeng gamitin sa iba para hindi maka-copyright. Pagka may trouble yung channel mo, pwede rin siyang magkalikot. Pwede, pero hindi ko sa kanya pinapakalikot. Okay. So, pag natin magtuloy-tuloy yung mga anak ni Kuya Noli, maabot yung mga pangarap, no? Related dun sa course nila yung panganay, kami maka talaga dun sa talagang gusto niyang patunguhan. At ito, matagal na tayong magkasama. Okay lang, doon tayo sa misis mo. Anong trabaho? Ay, ayun, pabrika. Sa pabrika? Di ba siya nag-retiro? Ay, hindi. Magre-resign daw yun, yung pag-graduate ng isang panganay namin, tapos yun kasi ang magre-retire na siya. Di ko talaga alam as of now. Ayaw man niya, sabi ko nga, mag-resign ka na, ayaw man niya. Mabuboring lang daw siya. Iba pa rin daw yung may ginagawa. Katulad nga nung kapatid ni Mama, nung andun siya sa pabrika, is retiro. Panay mapapagod na ako. Tapos ngayon, nung mag-resign, nagbi-business na. Kami na, parang nainis ko sa trabaho. Mas nakakapagod daw yung yung sa reality. Yung talagang, kasi pag sa talaga, pag di ka saan napagtanto niya, yung sarili mong business, pag di ka kumilos, wala. Pag nananrabawan ka, pumasok ka lang sa isang araw, sureball yung pag out mo, may asahan ka na yung araw mo. So pag sarili mo ng handle ng katulad nga sa atin sa pagbablog. Pag di tayo nag-upload, wala. No, so ayan, okay man 'yan. Para libangan na muna habang kumbaga kapitik-pitik. So pag yung mga anak, yun na. Ay, abangan niyo yung November-December challenge kung sino sa team. Abangan niyo lang announcement ni Idol kung sino naman. At syempre, si paring Jason, feeling ko mamaya maka-graduate na siya. So si Pula po, pa-graduatein din natin, at saka si Franstar. Para So kagabi, yun laking pasalamat natin dun sa ni Idol na mag-second live. Kaya salamat sa nagpalipad kagabi. Kaya plus yung sa tanghali, plus yung sa gabi. So maganda-ganda. Kaya medyo aangat tayo ng konti yung revenue at siyempre yung ranking. No, at salamat at pasok na tayo sa third round. No, naway kaming dalawa dito ni Franstar ay din dun sa makagraduate. Para makagraduate. Ilan na yun kanina? 13 yung kanina. Alam na natin. So ito, last minutes. So advice sa amin dalawa ni Franstar. Sa inyo ni Franstar. Wait lang, naka-premiere ako, may i-reply lang ako. After po nito, aalis na sila ni Tugsok. Punta doon sa destination, abangan sa vlog ni ngayon. Ayan, advice sa dalawang challenger, no? Siguro pang kalahatan na lang kasi lahat naman sila umano sa challenge, nasalang na.
ang unang magdadala dyan, kung ano talaga yung saan mo gagamitin. Kasi yun ang magiging dedication mo eh. Kaya gusto mo ma-hit yung part na yun eh. At siyempre pag nakuha mo yun, masarap sa pakiramdam yun kasi may start mo yung pangarap mo. At siguro ano lang, tuloy-tuloy sa pag-vlog, pag-upload. Kasi lahat naman kami ay meron talagang challenge in life. Hindi lang sa pag-vlog, sa personal, sa pamilya, sa loved ones, no? At siyempre sa financial, spiritual. So lahat yan kami ay dumadaan sa mga ganyang bagay-bagay, no? Siguro ano lang talaga sa lahat, no, sa team, tibay ng loob, pangunawa, palawakin ng pangunawa, at kumbaga malayo na ang narating natin, no, nating team. Kung babalikan natin yung dati, malayo na talaga. Na kung dati na ang hirap natin makabuo ng $100, di ba? Sobrang hirap, no? So nalampasan natin yun. Naka-step up tayo kagaya din dito sa challenge. Naka-step up din tayo doon sa 1,000 subscriber, watch hour, no? So parang nasa challenge din itong ano natin, itong ginagawa natin araw-araw. Isipin natin na challenge. At ano lang, siguro hindi talaga dapat hindi sumuko. Consistent. Hindi sumuko at tiwala sa sarili. Kasi once na sumuko na, wala na. Ang in return, ang talo, kami pa rin naman talaga ang talo. Wala na yung pangarap mo, tatamarin ka na, ganun. So ganun lang talaga, consistent. Siyempre, iwasan nyo mag-isip ng negative. Kailangan positive lagi. Kahit wala na, isip mo parang negative na nalulumural ka na, ano lang talaga, positive para at least, yung nabasa ko nga sa TikTok, yung isip pala, kung ano ang iniisip mo, mag-isip ka ng negative. Yung isip mo, magbabato na yun ng mga negative sa puso mo. Lahat ng reaksyon mo, magiging negative na. Pero kung maganda pala yung umaano sa isip mo, yung pumapasok, babato rin at babato yun sa lahat ng katawan mo, nang ikaaganda ng galaw mo at kilos. No? So yung isip pala talaga ang gumagawa ng mga desisyon na mangyayari sa buong katawan. Ang galing napanood ko sa TikTok, tinapos ko yun eh. Ano muna yan? May natutunan ako dun eh. Kung gusto mo itong paggalawin, kamay mo, di mo ito muna yan. Tapos pangalawa yung galaw. Ang galing nga, so, ako naman, pagka may pinagdadaan ng ganyan, so, kumbaga, sige, mukmuk ako ngayon. Bukas, dapat hindi na. Iisipin mo muna, parang i-realize mo. Sige, mukmuk ako ngayon. Ay babalance, magagalit ba ako? Ayan, tapos, bukas wala na to. Ayan. Ganun lang. So, salamat kay Noli. Sige lang. So, ang panayam natin kay Noli, hindi masyadong kasi nga po, sabi, narinig na namin yan. Basta lang, natin siya. Ayan. So, salamat sa advice bilang challenger. Naway kami din ni Franstar ay makahit nung dapat na revenue. Okay. Malayo pa naman. Kaya yan. Kalahati ng buwan. Kaya yan. Oo. At hope na patuloy po yung pagsusuporta nyo sa amin. Maraming salamat. Alright, salamat po. Bye-bye. Ayos.